Yan, praise God. At grabe no, umpisa pa lang, grabe, parang nangungusap na sa atin ang Panginoon. Parang bagbag na ako dun sa sulok eh. May dala-dala na akong tissue eh. Teka lang po nawala tuloy. So, break muna, break. Yun. Happy Sunday Church and praise God having the time, the focus, and the freedom to dive into Scripture is one of the greatest privileges we have. Ngayon po, patapos na tayo sa ating series from Abraham, yung the patriarchs, from Abraham na iniwan ang lahat para doon sa promise sa pangako ng Diyos. At yung faith niya, grabe no, na akala mo parang imposible, pero naniwala siya at counted yon as righteousness sa kanya. Si Isaac naman, dala-dala niya yung pangako, yung promise ng Panginoon na tahimik, matatag na sumusunod sa Panginoon. At si Jacob naman, yun yung nakipag-wrestle, nakipagbuno sa Panginoon para doon sa pangako, para doon sa promise na kahit nagkamali siya, kahit nagkasala siya, hindi pa rin kinalimutan ng Panginoon yung promise, yung pangako. At ngayon naman si Joseph, yun yung magsasabuhay ng pangako kahit sa gitna ng sakit. So ako po pala si John Michael Achica from Preaching Class, Batch 5. So, parang parang may preaching na kanina no? Nagturo na sa atin lahat. Grabe, no? Ngayon, bago po tayo mag-start, meron po akong tanong sa inyo. Hindi nyo na kailangan magtaas ng kamay o sabihin sa akin, meron bang pangalan ngayon sa puso ninyo? Hindi yung pangalan ng mahal nyo sa buhay, kundi yung isang taong sumira ng buhay mo. Hindi naman sumira, kumbaga sinaktan ka ng sobra. Yung hindi mo forgive hanggang ngayon, meron bang ganon? Huwag niyo munang tingnan yung katabi niyo, mamaya na kayo magtutuos. Patapusin niyo muna yung ating sermon. Meron bang ganon na pagka narinig mo yung pangalan niya, meron kaagad na kirot sa puso mo, na anino pa lang, oops, parang naiiba na agad yung mood mo. Meron ba ngayon? Baka isang magulang o isang kapatid o isang kaibigan o ang pinakamasakit, yung kasama mo mismo sa loob ng church. Kapatid, ang pag-uusapan natin ngayon ay para sa iyo. Dahil ang topic natin ngayon ay isang tungkol sa isang taong binenta ng kanyang sariling dugo, kinalimutan, ginawa ng masama, at lahat ng pwedeng mawala sa kanya, nawala. Pero sa huli, ang sabi niya, sa taong sumira sa buhay niya, binalak ninyong gawan ako ng masama, ngunit binalak ng Diyos gawing mabuti. Walang galit, walang paghihiganti. Ang pangalan niya po ay si Joseph, Joseph the Dreamer. Ngayon, sundan natin ang paglalakbay ni Joseph mula sa pinakamalalim na hukay hanggang sa pinakamataas na palasyo para makita natin kung paano gumawa ang Panginoon sa gitna ng sakit na tila akala natin wala nang kwenta. So before that, let's pray po muna. Heavenly Father, we come before you, whole presence with a humble and grateful hearts. Thank you, Lord, for the strength, for the opportunity to gather on this day to worship you, Panginoon, to study your word. Lord, ibuhos mo po ang iyong Santong Espiritu in this place, Panginoon. Grant us, guide our hearts, Panginoon, our minds, Panginoon, as we open your words, Panginoon. Sana maintindihan namin ang iyong salita, ang iyong message today. So, yung ating topic po ngayon ay, yan, the power of forgiveness. Lessons from Joseph's lives. Forgiveness flows from trusting God's sovereign hand over our deepest wounds. So yung ating text ay mababasa sa Genesis 37 to 50. Sobrang haba nito, no? Mauubos yung time natin. Pero okay lang ba isasummarize ko yung kwento ng mabilisan para ma-appreciate natin yung bawat point? Okay lang? Sige, summarize natin. Mabilisan na. Ready? 1, 2, 3. Yun lang. Now, si Joseph po ay panglabing-isa sa magkakapatid. Yung bunso nila ay si Benjamin. Ngayon, si Joseph po ang pinakapaboritong anak ni Jacob. At since paborito siyang anak ni Jacob, binigyan siya ngayon ng special na damit, yung coat of many colors. Ngayon,
doon na ngayon nagsumibol yung inggit ng kanyang mga kapatid. At mas lalo pang nagalit itong mga kapatid niya nung nanaginip itong si Joseph ng panaginip na yung 11 bituin luluhod sa kanya. Ang tinutukoy niya dito yung mga kapatid niya, yung mga kuya niya. At lalong nagalit ito, kaya siguro sabi eto na naman si Joseph, mapanaginip na ito, bida-bida. Ngayon, isang araw, nandito si Jacob, inutusan si Joseph na tingnan yung kanyang mga kapatid sa bukid. Ngayon, nung pumunta siya sa bukid, habang palapit siya sa kanyang mga kapatid, natatanaw siya ng kanyang mga kapatid. Ang sabi ng kanyang mga kapatid, eto na naman tong mapanaginipin na ito. Tara, patayin natin siya. Binalak siyang patayin, pero sa halip na patayin, hinulog na lang nila sa hukay. Binenta ng 20 pilak sa halaga ng alipin. Ngayon, ang nangyari, dinisib nila si Jacob. Nilublob nila yung damit ni Joseph sa dugo ng hayop para ipalitaw na kinain or nilapa si Joseph ng mabangis na hayop. Napansin nyo, last Sunday, si Jacob yung nagdeceive, yung pinaglingkod sa atin ni Pastor Mark, yung nag-deceive sa kanyang tatay para makuha yung blessings pati yung pagkapanganay. Ngayon naman, siya yung dinisib ng kanyang mga anak. Diba parang na-boomerang sa kanya. Ngayon, ito na nga. Pumunta nasa Ehipto na. Tapos binenta siya, pinagbili siya ngayon kay Potiphar. Ngayon, nandito na siya sa bahay ni Potiphar, tapat siya na alipin. Dahil sa pagiging tapat niya, inangat siya ngayon bilang katiwala. Ngayon, angat na siya na bilang katiwala, eto na ngayon, pinagbintangan siya ng krimen na hindi niya ginawa. Ito kasi asawa ni Potiphar, siniseduce siya. Halos araw-araw, Hi Joseph, Hi Joseph, lie with me Joseph. Joseph, tayo lang dito sa palasyo, wala tayong kasama. Sabi ni Joseph, ito'y malaking kasalanan sa Diyos. Hindi ko to magagawa sa aking amo. Joseph naman. Tapos biglang kumaripas ng takbo si Joseph at hawak-hawak niya yung damit ni Joseph. Dahil napahiya siya, sabi niya, etong Ebreo na ito na tinulungan natin, kahit tinulungan natin, ito pa ang ginanti sa atin. Ginawan ako ng masama. Ayun, nagalit si Potiphar, nilagay siya sa kulungan, at doon sa kulungan, si Joseph po ay nagpapaliwanag ng mga panaginip. At meron doon dalawang dating katiwala ni Paraon, ang cupbearer at saka yung chef, na ipalawanag ni Joseph yung mga panaginip nila. At ngayon, nakabalik yung cupbearer doon sa kanyang tungkulin. At yung isa naman, binitay. Ang sabi ni Joseph doon sa cupbearer, baka naman pagdating mo doon sa kaharian, sabihin mo doon sa mahal na hari yung mga ginagawa ko dito. Pero kinalimutan siya ng cupbearer, nanatili siya ng 2 taon. Grabe no? Imagine, kung ikaw yung ordinaryong tao, parang bakit ganun? 2 years pa siyang nag-antay ulit. Ngayon, isang araw na naginip si Paraon ng isang panaginip na walang makapag-explain. Pinatawag yung mga salamengkero, mga mahiko sa buong Ehipto. Walang makapaliwanag sa panaginip ni Paraon. Ngayon, ang nangyari, naalala siya ngayon nung cupbearer. Mahal na hari, meron akong nakasama doon sa bilangguan na isang batang lalaki na naipaliwanag niya yung mga panaginip namin. Kaya kami nakabalik dito nakabalik ako sa tungkulin. Ganun ba? Sige, patawagin si Joseph. Sinomon ngayon si Joseph. At ngayon, ang maganda kay Joseph, lagi niyang ina-acknowledge yung gawa ng Panginoon. Paraon, ang Diyos ang magpapaliwanag sa panaginip mo. At pinaliwanag ni Joseph ang 7 taong kagutom at 7 taong kasaganaan. Ngayon, nung nasatisfied si Paraon sa explanation ni Joseph, mula sa bilangguan, inangat siya ngayon, second in rank, pangalawa kay Paraon, pangalawa sa makapangyarihan sa buong Ehipto. Imagine, mula sa bilanggo, napunta siya ngayon sa taas. Ngayon, andito na ngayon tagutom. Nangyari severe famine nakarating sa Kanaan. At sa Canaan, nandoon si Jacob at saka yung kanyang mga kapatid. At sabi ni Jacob, mamamatay tayo dito sa gutom, pumaroon kayo sa Ehipto. Merong binibentang pagkain doon na narinig ko si Paraon nagbibenta ng grains. Ayun, naglakbay yung mga kapatid niya sa Ehipto at ang humarap sa kanila mismo si Joseph na binenta nila na hindi nila nakilala pero nakilala sila ni Joseph. Ngayon, sinubok muna ni Joseph yung mga kapatid niya, yung puso ng mga kapatid niya, kung talaga bang nagbago na ito o talaga bang nagsisi na. Ngayon, nung sinubok niya, nakita niya nag-uusap itong mga kapatid niya, ito na ata itong, kumbaga sa atin, karma, o ito na ata yung parusa ng Panginoon, kaya tayo nagkakaganito. Nung ginawa natin sa ating kapatid. Nung marinig yun ni Joseph, sumigaw siya ng malakas at umiyak. Sabi niya,
Ako ito, si Joseph, mga kapatid ko, hali kayo rito. Niyakap niya, hinagkan niya yung kanyang mga kapatid. At sabi niya, huwag kayong matakot. Ang inisip niyong masama, binalak ng Diyos gawing mabuti para iligtas ang maraming buhay. Tapos na po tayo. Pero naintindihan niyo po yung story? Para ma-appreciate natin ngayon isa-isa. Ngayon, puntahan na natin yung puso ng ating kwento. Wounded, grounded, and founded. Point number 1, please. Yan. Wounded. The wound of betrayal, ang sugat ng pagtataksil. So when Joseph came to his brothers, they stripped him of his robe, the robe of many colors that he wore, and they took him and threw him into a pit. The pit was empty, there was no water in it. Yun, nang dumating si Joseph, hinulog siya sa hukay, hinubad yung kanyang damit, at yung balon, walang laman at walang tubig. Grabe katindi yung ginawa nila kay Joseph, no? Una, hinubad yung kanyang damit na simbolo ng kanyang pagmamahal ng kanyang ama, pagkakakinlanlan. Pangalawa, hinulog siya sa balon. Hindi siya natalisod, hinulog. Sinadya siyang saktan ng kanyang mga kapatid. Pangatlo, yung balon, yung hukay, walang laman at walang tubig. Imagine, hindi lang ganap sinaktan si Joseph, no? Ganap siyang binunot pati lahat ng pamilya, bayan, pagkakakinlanlan. Ngayon, habang nandoon siya sa loob ng kulungan, nanginginig, gutom, naririnig niya yung kanya mga kapatid sa ibabaw, nag-uusap, kumakain pa, imagine, parang walang nangyari. Ikaw, si Joseph, na takot, pero yung naririnig mo yung mga kapatid mo, parang okay lang. Grabe no yung sakit na ginawa nila kay Joseph. Ngayon, church, yung hukay po, yan po yung tinatawag nating kumbaga sa atin ay simbolo ng yan po ay simbolo ng pinakamababang sandali ng buhay natin. Yung pakiramdam natin na para tayong tinapon, para tayong kinalimutan, parang walang pag-asa, walang sumasaklolo, at ang pinakamasakit, hindi kaaway ni Joseph yung naghulog sa kanya, kundi yung kanyang mga kadugo na dapat yung mga kuya niya na dapat magtatanggol sa kanya, dapat mag-aalaga sa kanya, yun pa yun yung nanakit sa kanya. Yung sugat na pinakamasakit ay hindi galing doon sa kaaway, kundi galing doon sa minamahal nating kapatid, minamahal nating magulang na nag-abandon na sa'yo, minamahal nating asawa na pinangakuan ka ng habang buhay pero iniwan ka na dati nung nanliligaw pa lang, alam mo lang, bibigay ko lahat sa'yo yan. Sagutin mo lang ako, lahat yan ibibigay ko sa'yo, gagawin kitang reyna ng aking tahanan. Nung, nung sinagot na, binigyan nga, iba yung bigay. Tapos siniwalayan. Yan yung totoong sugat sa buhay natin. Hindi natin pwedeng masabi, move on ka lang. Hindi po ganun kadali eh. Totoo yung sugat. Hindi tayo pwedeng magkunwari, hindi masakit. Pero, tandaan po natin, yung hukay ay hindi katapusan ng kwento ni Joseph. Yun po ay panimula ng kwento ng Diyos sa buhay niya. Na minsan, yung itinuturing nating libingan, yun pala yung ginagawang binhi ng Diyos. Tandaan po natin, ang Diyos na sinasamba natin ay hindi lang siya Diyos ng mga palasyo, Diyos din siya ng hukay. Yung akala mo na wala kang kasama doon sa kababaan mo, yung akala mo, hindi ka nakikita doon sa kadiliman mo. Kapatid, yung Diyos na nakakakita kay Joseph, nakakakita rin sa'yo. Amen? Ngayon, baka yung hukay mo ay depresyon. Baka utang. Parang ako to Hindi mo kayang bayaran. Baka sakit na walang lunas. Baka isang kasalanang ikinahihiya mo. Church, ang hukay ay hindi pa po yung katapusan ng kwento mo. Yan po ay pasimula pa lamang. Ang hukay, yun yung nagdaan. Yun yung naging daan ni Joseph papuntang palasyo. Ngayon kapatid, kung sa tingin mo, nasa hukay ka ngayon, huwag mong sabihin, tapos na ako. Sabihin mo, nakikita ako ng Diyos at hindi pa tapos ang kwento ko. Hindi pa po tayo tapos. Grounded. Point number 2. Faithfulness in the pit, na natiling tapat sa gitna ng hukay. Genesis 39:3, 20 to 21.
reads, his master saw that the Lord was with him, and that the Lord caused all that he did in succeed in his hands. And Joseph's master took him and put him into prison, the place where the king's prisoner were confined, and he was there in prison. But the Lord was with Joseph, showed him steadfast love, and gave him favor in the sight of the keeper of the prison. Nakita ngayon ng amo ni Joseph na kasama ni Joseph ang Panginoon. Na kahit saan siya ilalagay, kahit anong ginagawa niya, nagtatagumpay siya. Pero sa kabila ng ganong katapatan ni Joseph, kinulong pa rin siya sa kulungan ng mga hari. Habang naroon si Joseph, ang Panginoon kasama niya. Sabi ng verse, ipinakita ang habag at pabor sa paningin ng tagapamahala. Ngayon, church, pansinin niyo po yung isang pattern sa buhay ni Joseph. Pagkatapos ng hukay, naging alipin. Pagkatapos na maging tapat na alipin, pinagbintangan. Pagkatapos mapagbintangan, kinulong. Bawat pagtaas niya, merong kaakibat na sakit na parang walang katapusan. Pero pansinin niyo po yung isang pattern. May praise na, dito sa chapter 39, may parira lang inuulit-ulit o praise na inuulit-ulit. Anong sabi? The Lord was with Joseph. 4 na beses. The Lord was with Joseph. The Lord was with Joseph. The Lord was with Joseph. Kasama ni Joseph ang Panginoon sa bahay ni Potiphar. Kasama niya ang Panginoon sa kulungan. Hindi siya iniwan kahit minsan. So mga kapatid, ito ang kailangan nating intindihin tungkol sa sakit. Ang presensya ng Diyos ay hindi sinusukat sa kawalan ng problema. Naakala natin, pagka may Diyos ka sa buhay, wala ka ng problema. Hindi po ganoon. Kasama mo siya, hindi lang kapag maganda ang buhay mo, kasama mo siya sa gitna mismo ng sakit mo. Dito lalong naging grounded si Joseph. Hindi sa sitwasyon, kundi saan? Sa presensya ng Diyos. Pansinin niyo yung verse. Hindi sinabi ng verse, inalis ng Diyos si Joseph sa kulungan. Ang sabi, kasama ng Diyos si Joseph sa kulungan. Malaking pagkakaiba yon. Madalas, sinasabi natin, Panginoon, alisin mo naman ako dito sa problemang ito. Pero ang madalas na sagot ng Diyos, hindi kita alisin yan. Sasamahan kita riyan. Hindi laging inaalis ng Diyos yung apoy, kundi sumasama siya sa loob ng apoy. Paano ba nagiging dalisay yung ginto? Nagiging dalisay ang ginto sa pamamagitan ng matinding init, sa pamamagitan ng matinding apoy para mawala yung mga impurities, yung mga dumi, para magiging pure gold. Ganon din dalisay ang ginto. Ganon din tayo. Ang sakit na pinagdadaanan mo, hindi para sirain ka, kundi para dalisayin ka. Bakit? May tinatanggal ang Diyos sa iyo, may hinuhubog ang Diyos sa iyo para maging grounded ka. Noong kinulong si Joseph, hindi niya alam na yung kulungan na yun ay yun yung daan para makilala niya yung tagahawak ng kopa na magdadala sa kanya sa harap ng hari. Yung kulungan, yun yung naging tulay papuntang trono. Yung akala mong dead end na, yun pala yung daan ng Diyos. Amen? So madalas gusto natin agad-agad yung sagot pero hindi po ganong kumilos ang Panginoon. May mga taon alipin si Joseph, mga taon nasa bilangguan siya, pero ang pananaw natin, parang nasayang yung mga taon na yon. Pero tandaan natin, sa pananaw ng Diyos, bawat taon ay paghahanda. Hindi sinasayang ng Diyos yung sakit na nararamdaman mo, kundi ginagamit niya ito. May diin para alob. Kung pinalaya si Joseph ng mas maaga ng 1 taon, hindi niya sana makikilala yung tagahawak ng kopa. Yung 2 dagdag na taon, parang nasayang lang. Pero yun pala yung eksaktong timing ng Diyos. Meron nga tayong kasabihan, ang Diyos hindi po maaga, hindi din siya nahuhuli. Lagi siyang nasa tamang oras. Amen? Kaya kapag tila tahimik ang kalangitan, huwag mong ipagkamali na ang katahimikan ay kawalan. Ang lalim ba? Baka abala lang ang Diyos sa paggawa ng mga bagay na hindi mo pa nakikita. May pagkakaiba yung pagkakaugat sa Diyos, yung grounded, kaysa doon sa natatangay sa galit. Yung taong grounded, hindi yun mawawasak ng pagsubok. Lalo pa itong tumitibay.
So may mga tanong ba tayo ngayon, church, na walang sagot? Bakit ako, Lord? Bakit ganito, Panginoon? Nagsisilbi naman ako ng tapat sa iyo. Bakit gano'n? Baka merong kayong tanong ngayon na walang sagot. Pero pwede nating piliin yung ginawa ni Joseph. Maging tapat habang naghihintay. Tapat siya sa bahay ni Potiphar, tapat siya sa kulungan, tapat siya sa pagiging alipin. Gumagawa pa rin siya ng tama kahit wala pang gantimpala, no? Gumagawa pa rin siya ng tama. Bakit? Alam niya ang Diyos na kasama niya sa sakit, yun din yung Diyos na magdadala sa kanya sa palasyo. Kaya kapatid, sa pagdaan mo ngayon sa apoy, huwag kang sumuko, manatili ka lang tapat. Kahit sa anong eto medyo haba lang tayo. Anyway, next time. Ganon. Maraming beses na kasi napatunayan ko lalo nang nasave ako dito. Hindi ko naman masasabing tapat ako sa Diyos. Masasabi ko kasing hinahanap ko ang Diyos araw-araw ng buhay ko. Nag-i-spend ako ng 2 to 4 hours to His words. Kaya wala akong effort sa trabaho. Lagi nga ako nakikita ng asawa ko, nasa tabi lang. Hindi naman ako nakikipag-meeting sa mga tao ko. Hindi ko sila pinipressure, magbenta kayo. Hindi, pero ginawa akong number 1 sa buong DMCI this year. Imagine, 500 managers, 1,000 yung mga sellers, tapos ginawa kang number 1. Hindi gawa mo yun eh. Favor ng Lord Diyos sa'yo. Hindi dahil sa sitwasyon mo, hindi dahil sa sitwasyon mo, kundi dahil sa presensya ng Diyos. Amen? Founded, established in forgiveness. Itinatag sa pagpapatawad, hindi sa paghihiganti. Genesis 50:19-20, it reads, "But Joseph said to them, 'Don't be afraid. Am I in the place of God? You intended to harm me, but God intended it for good, to accomplish what is now being done, the saving of many lives.'" Sabi ni Joseph, ngunit sinabi ni Joseph, "Ako ba ang Diyos? Am I in the place of God? Binalak ninyong gawan ako ng masama, ngunit binalak ng Diyos gawing mabuti para iligtas ang maraming buhay." Dito sa pagkakataon nga ito, si Joseph po, ikalawang makapangyarihan sa buong Ehipto. Second in rank siya ni Faraon. Tama? Lahat ng transaksyon dadaan kay Joseph. Kasi lahat ng bibilis ng mga pagkain dadaan sa kanya. Nasa kapangyarihan siya ngayong gumanti. Hawak niya ang bit? Nahuli ka tuloy. Yan tayo kakanood natin ng TikTok. Anyway, advertisement muna tayo. Yung mga anak natin, yung mga kapatid natin, bantayin natin sa panonood ng social media. Kung sino yung ina-idolize nila, kung ano yung ina-imitate nila. Imagine, di ko maisip, 14, 15 years old, nagplano ng isang buwan para sa mass shooting at alam nila yung juvenile justice law. Grabe, yung level ng kriminal ng utak ng mga tao ngayon, grabe na. Kaya church, kailangan natin ng maraming Bible study sa campuses. Pwede ba yon? Dabihan natin. Dahil alam nyo, kung ang kaaway, yung demonyo, nagdo-double time, kasi sabi sa Revelation, nagdo-double time siya dahil alam niya, kukunti na lang yung panahon niya. Dapat tayo mag-triple time. Ayaw nyo bang maligtas yung mga mahal nyo sa buhay? Damihan natin, church. So, hawak niya ang pagkain sa buong rehiyon. Ikalawa siya sa makapangyarihan. So, pwede niyang gantihan yung eto na ngayon, yung mga sumira sa buhay niya. Mga gutom, mga uhaw, nanginginig. Ngayon, eto ka ngayon, makapangyarihan, pwede mo silang gantihan. Pwede mong ipapatay, pwede mong iiwan sa kulungan, mamamatay sa gutom, pwede yon. Pero anong ginawa ni Joseph? Umiyak siya, niyakap niya yung mga kapatid niya na nagbenta sa kanya. Yung mga taong sumira ng buhay niya, sinabi niya, "Halika kayo rito, aalagaan ko kayo." Imagine, hindi niya lang pinatawad, aalagaan niya pa. Sabi niya, saan yung ating amang si Jacob? Papuntahin niyo rito, dalhin niyo yung mga asawa niyo, yung mga anak niyo, mga livestock niyo. Dalhin niyo rito, idadalhin ko kayo sa pinakamagandang lupain sa Ehipto, yung land of Goshen. Doon, pinakain sila, binigyan ng hanap buhay. Imagine, hindi niya lang inalagaan, pinagpala niya pa. Sabi nga ni Darren, amazing.
Grabe, amazing talaga yung ang gawa ni Joseph, no? Ngayon, bakit ba siya hindi gumanti? Sa tingin nyo, nasa verse lang. Bakit hindi siya gumanti? Bibigyan ko ng 1 kilong bigas, makakasagot. Bakit hindi siya gumanti? Sabi niya, am I in the place of God? Ako ba ang Diyos? Bakit? Naiintindihan niya na ang paghuhukom ay hindi para sa kanya, kundi para sa Diyos. Kasi kapag gumaganti ka, sinasakop mo yung trono ng Panginoon, ng trono ng Diyos. Pansinin nyo, you intended at God intended. Yung masamang balak na ginawa nila sa kanilang kapatid, naghahabi sila ng masamang. Ano yung habi? Tahi. Habang nananahi sila, habang naghahabi sila ng masamang balak, meron namang isang Diyos na mananahi. Na yung sinulid na yon, yun din yung ginamit niya para gumawa ng magandang tela. Tandaan niyo po, hindi binura ng Diyos yung ginawa nilang masama, kundi hinabi yun ng Diyos sa planong mas maganda, sa mas magandang layunin na ano? The saving of many lives. Ang pagdurusa ni Joseph hindi lang para sa kanya, kundi para sa buong Ehipto, sa buong rehiyon, at para sa kanyang pamilya. So church, bakit kayang magpatawad ni Joseph? Hindi dahil hindi siya nasaktan, ha? Masakit yung ginawa nila. Hindi dahil maliit yung kasalanan, malaki yung kasalanan nila. Kaya niyang magpatawad dahil nakita niya ang Diyos sa likod ng lahat. Ito ang sikreto ng kapatawaran. Hindi mo mapapatawad ang tao habang ikaw ang sentro ng kwento. Kapag nakita mo ang Diyos sa larawan, doon mo lang kayang bitawan yung galit. At pansinin nyo, hindi minadali ni Joseph yung pagpapatawad. No? Sinubok niya muna yung kanya mga kapatid. Ang totoong kapatawaran ay hindi pagiging bulag sa kasalanan. Tinawag ni Joseph na masama yung kanilang ginawa, pero pinili niya pa rin magmahal. Yun ang tunay na kapatawaran. Malinaw na nakikita ang kasalanan, pero pinipiling wag itong gawin para gawing dahilan sa paghihiganti. Church, balikan natin ngayon yung unang tanong. Yung taong na hindi mo mapatawad, alam ko, madaling sabihin, mahirap gawin. Baka may magsasabi pa ngayon sa inyo, John Mag, di mo lang alam kung gaano kasakit. Kung gaano kasakit yung ginawa ng tao niyan sa akin. Ang sakit-sakit. Ang sakit-sakit na. Opo, ikaw. Hindi makaka-relate yung mga Gen Z, no? So alam ko, hindi ko alam kung gaano kasakit, pero alam ng Diyos. Ang kapatawaran po ay hindi pagkalimot. Hindi ito pagsasabing okay lang, hindi ito pagsasabing hindi ako nasaktan. Ito ay pagpili na hindi ka na magiging bilanggo sa galit. Kapag hindi ka nagpapatawad, ikaw mismo ay bilanggo sa kulungan. Ang galit mo, yun yung hukay, yung sama ng loob mo, yun yung kadena, at yung taong ayaw mong patawarin, malaya samantalang ikaw ay nakakulong sa sakit ng nakaraan. Anong sabi ni Peter sa ating Panginoong Jesus? Makailang beses ko patawarin ng aking kapatid? Maka-7 beses? Anong sabi ng Panginoong Jesus? Hindi lang maka-7 beses, maka-77 beses. Walang kalkyo nun, kaya hindi sila makakapagbilang. Anong ibig sabihin ng Panginoon? Walang katapusan. Ang ibig sabihin nun, walang hanggan. Hanggan may bumabangon na galit, ibabaon mo agad sa kapatawaran. Bakit? Hindi dahil para doon sa mga taong nakasakit sa iyo, kundi para sa iyo, para makalaya ka. Church, pakinggan nyo na mabuti. Si Joseph po ay magandang larawan. No, magandang larawan sa kapatawaran. Pero merong pang anino lang yon. Pero mas madakila pang Joseph na dumating. Si Joseph, minamahal ng ama. Ang Panginoong Jesus, minamahal. 10 minutes, okay. Minamahal na anak ng ama. Si Joseph, pinagkanulo ng kanyang mga kapatid. Ang Panginoong Yesus, pinagkanulo nung kasama niya. Si Joseph, binenta ng 20 pilak. Ang Panginoong Yesus, binenta ng 30 pilak. Si Joseph, hinulog sa hukay ang Panginoong Yesus. Anong ginawa sa Panginoong Yesus? Pinatay at nabuhay na maguli. Meron na akong verse na gusto ko lang i-emphasize dito sa Philippians 2:6-8, no? Kasi
Pag nung nabasa ko yung hinubad si Joseph, ito yung nag-pop up sa brain ko. Parang may algorithm ata yung brain ko. Sabi, siya na likas na kalagayan ay Diyos. Diyos siya, no? Makapangyari, i-ano ko na lang, mabilisan. Hinubad niya ito, nagpakababa at naging tulad ng alipin at nagpakumbaba hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. Ngayon po, nasa kalagayan siya, kalagayan na Diyos, pero hinubad niya ito. Hinubad niya yung kanyang kaluwalhatian. Hindi ibig sabihin, natigil yung kanyang pagka-Diyos. Sa Griego po, ang ibig sabihin ng hinubad yung kanyang sarili, kinosis, it means nagpakumbaba, nakitulad sa alipin. So anong ginawa sa ating Panginoong Jesus? Anong ginawa sa kanya? Pinagkanulo, niluraan, pinalo, kinurona ng tinik, ipinako sa krus, si Jesus na walang sala, perpekto, banal. No? Siya na walang kasalanan, pinarusahan para sa atin na puno ng sala. At habang nakapako siya sa krus, anong lumabas sa bibig niya? Hindi ganti, hindi paghihiganti, kundi ang sabi niya, Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ito po, gusto ko pong i-point dito sa verse na ito. No? Ang Panginoong Jesus, walang sala, walang kasalanan. No? Binayaran tayo sa ating mga kasalanan, pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. Ngayon, church, sino ba tayo para hindi marunong magpatawad? Tayong mga makasalanan, tayo na nagkukulang araw-araw, na tayong merong sama ng loob sa maliit na bagay, kung ang Diyos walang utang kahit kanino man, nagpatawad sa ibabaw ng krus, sino tayo para magtanim ng galit sa puso natin? Ang Diyos na walang kasalanan, ngayon ikaw makasalanan, ibig bang mo sabihin, mas maawain ka pa rin, mas maawain ka sa Diyos? Ibig bang sabihin, mas mabuti ka kay sa Diyos? God forbid. Isa lang ang mabuti, isa lang ang mabait, ang Panginoon. Church, naalala niyo po yung kwento ng tungkol sa isang alipin na pinatawad ng hari na may malaking kasalanan sa kanya? Na tumanggi magpatawad yung alipin sa kapwa niyang alipin na may maliit na utang sa kanya? Anong sabi niya? Anong sabi ng hari? Hindi ba dapat maawa ka rin gaya ng pagkaawa ko sa iyo? Church, it is hard to forgive, no? Until we remember how much we've been forgiven. Ito, Tagalogin ko para tatagos. Ang hirap magpatawad hanggang maalaala natin kung gaano kalaki ang pinatawad sa atin. Amen? Yung Panginoong Jesus, dala-dala niya yung kasalanan mo. It was the will of the Lord to crush him, to justify his wrath, to justify his own purpose. The Father will to crush the Son, the one He loved most, so that He will never have to crush you. And that's the gospel, di ba? Church, ngayon, isipin nyo, ang taong nakasakit, isipin lang Isipin nyo yung taong nakasakit sa inyo, yung mukha, yung pangalan, yung sakit. Isipin nyo ngayon ang krus, ang Panginoong Jesus nakabitin sa krus. Ang sabi niya, Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Hindi dahil madali, church, kundi dahil pinatawad ka rin. Ngayon, church, bitawan mo na yan ngayon. Sabihin mo sa katabi mo, bitawan mo na yan ngayon. At sabihin mo, ngayon, sa puso mo, pinapatawad na kita, hindi para sa iyo, kundi para makalaya ako dahil pinatawad ako ng Diyos. Praise God. Okay na po. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. May mga napatawad na ba tayo? Pinatawad na ba natin? Before we stand up and let's rise up. I want to end this series by closing the book of Genesis.
Maybe one of the questions that you ask is, anong nangyari doon sa covenant at promise ng Lord kay Abraham? Nangyari ba? As we close this series about the patriarch, let's also close this as we close the book of Genesis. You might probably ask also the same question, paano dumami yung Israelites sa Egypt? If you remember the story of Moses sa Exodus, nilabas niya ang mga Israelites sa Egypt. This is the continuation of the story. Nung pinapunta ni Joseph ang lahat ng kanyang mga kapatid, 11 of his brothers, kasama ang mga anak at asawa at si Abraham, nanirahan sila sa Egypt. The once was only 11 family, after hundreds of years become a nation. Almost 1 million people became a slave in Egypt. Ganun po naging bansa ang Israel. The promise of God through Abraham that you'll be a great nation, passed on to Isaac, passed on to Jacob. God used Joseph to bring the whole nation, bring the whole family to Egypt, become a great nation, and one day raise up a person named Moses, bringing them out of slavery, and that's the book of Exodus. Ang sarap ganito, next na series, Exodus, no? Para tuloy-tuloy. Lumabas sa Egypt, papunta sa Promised Land. That's how the story connects. Nagkaroon ng story, nakalabas ang Israel sa Egypt. Pero, katulad ng story ni Joseph, baka meron pa rin ngayon mga nakakulong sa mga galit ng nakaraan. Meron pa rin ngayon mga nakakulong sa mga offenses na ginawa ng ibang tao sa inyo. Hindi madali kung talagang malalim yung ginawa. Ang hirap mag-move on. Pero let's make this Sunday a time for us to reflect about the message of the Lord to us through the life of Joseph and make that decision to free ourselves from the pain of the offenses, from the pain of the different things na ginawa sa'yo, kung sinong tao man yan, ikaw lang nakakaalam. So every head's bow, every eye's closed. Let's just come to God today and make that decision to forgive whoever that person that has caused pain in our lives. You might say, andito pa rin yung pain. Yes, the pain might not immediately leave. The memories may still linger. But forgiveness is a decision. It starts with a decision to forgive just as Christ has forgiven us. Lord, we thank you for your word today that has reminded us that we should not be imprisoned with the pain of the past. No matter how big, how great, how painful the offense was done to us, through your word today, through the life of Joseph, you have a plan and a purpose why all this happened. Just as the word has been spoken today, once we are the center of the story, it's difficult for us to forgive. But when we put God in the center of the story, in the center of the pain, in the center of the situation, we know that that's the time that we can experience the freedom that you have for us. The freedom that comes from forgiveness. The same freedom that we receive from you.
the same freedom that we receive when we receive the gospel, may it be the same freedom that we pray that we will live every day of our lives, in every relationship that we have, every situation that we face. We will put you always at the center of that story. So today we choose to let go, and we choose to trust in your sovereign hand. We choose to forgive, and we choose to love just like Joseph did to his brothers.